Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito mga kaibigan, bigyan po natin ng kaunting komentaryo, public opinion. Itong ngayong araw na ito ay nagkakaroon ho ng rally diyan ho sa harap ng Senado. Mga taga-suporta nitong ating kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas ay sumugod diyan ho sa harap po ng Senado upang ipagsigawan, magkaroon ng mapayapang rally. Sinisigaw po nila na papasukin na ang ICC. Sinisigaw po nila diyan sa rally na ika nga po ikulong itong si dating Presidente Digong ng ICC, mga kaibigan. At siyempre itong ugali, pinakitang galawan ni Bato diyan ho sa Senado, dito sa ginanap na hearing ng PDLEC ay pinagsisigawan din po nila. May nga po itong si Bato ay gusto po nilang bigyan ng kakulang parusa sa nangyari. Mga kaibigan, sa punto pong iyan ay mapayapa ho, talakayin natin muna itong sinisigaw. Marami ang sumisigaw. Yung iba ho ay nandiyan ay biktima ang kanilang mga mahal sa buhay. Nito pong ika nga ay tinatawag nung panahon ni Duterte na ika nga po sa tukhang walang habas, na yung iba ay binawian ng buhay, subalit lumalabas sa investigasyon yung iba ho ay hindi lehitimo at pawang mga tanim, kaya yung iba ho ay sadyang pinapas lang para lang nang sa ganon mayroon po silang ika nga po anong tawag dito, masabi na ito isang part ng kanila pong tinatawag na tukang. Mainit mga kaibigan ang sigaw ng taong bayan. At pasensya na ho, napakaraming gustong sumama diyan ho sa rally para ipagsigawan itong kailangan papasukin na panahon na itong ICC dito sa ating bansang Pilipinas, at nasa ganun ho ay maparusahan at ikulong itong dating Presidente Digong. Yan po mga kaibigan ang mainit na sinisigaw ng ika nga po taong bayan. Sa lahat to ng hindi nagpunta diyan, ng aktwal sa harap ng Senado ay nagpapakalat ho at sumusuporta dito po sa social media, anumang media platform, at nasa ganon magbigay ho sila ng full support dito ho sa tinatawag na kailangan na papasukin ng ICC sa ating bansang Pilipinas, at nasa ganon itong si Digong ay ikulong na. Yan po ang mga nasasambit nila, pinagsisigawan. At bago tayo magpatuloy doon sa karurukan, at gusto ko po munang kunin ang inyong anumang public opinion. Pabor po ba kayo dito ho sa panawagan ng taong bayan na papasukin na ang ICC dito po sa ating bansang Pilipinas? In reaction, basers man o hindi, pwedeng may kalayaan ho kayong magbigay ng anumang public opinion diyan po sa comment section. Napakalaki po at importanteng mahalaga ang isang komento po niyan, at yan po ay ating ini-spread bilang suporta ho dito sa ginaganap na rally diyan po sa ika nga po ay harap ng Senate. Di ba? Bagamat nakapasok na ho, ang usapin ho dito, bagamat nakapasok na ho ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas at nagkakaroon ho ng pag-iimbestiga ng mga nakaraang buwan ho, ay may nag-confirma yan. May nag-confirma. Batang pinaglalaban ho ng taong bayan dito ay dito sa binibitawan ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon, walang karapatan ang ICC na pumasok sa ating bansang Pilipinas. Ba't hindi ho nasabi doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay yung actual, ang usapin ho dito ay yung warrant of arrest, dahil matunog ho
ngayong sabi, di umano, buwan ng July ay lalabas ang warrant of arrest galing sa ICC na una na aarestuhin, na una na isiserve po ay ito po kay dating Pangulo Duterte at pangalawang batch. Ayon sa mga impormasyon, reliable information nating nakuha, pangalawang batch itong si Bato at ang kanya pang ibang mga kasama. Ang usapin po dito ay payagan na po magsilbi ng warrant of arrest ang ICC. Yan po ang sinisigaw, diyan po sa harap ng Senate ng mga nagrarally, mga taga-suporta ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kailangan na talagang ang ibig sabihin nila ay magbago ang posisyon, magbago ang pananaw ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos dito sa sinasabi niya na walang jurisdiction ang ICC sa ating Pilipinas. But bueno mga kaibigan, katulad nga po ng mga argumento nila diyan sa rally ay muling narinig ko kahit ang kanilang pananaw ay magbabago ang posisyon dito ng ating kasalukuyang Pangulo sa aktwal na nandiyan na po ang warrant of arrest. Matunog at ika nga po ay ayon sa mga batikang analyst, ito ay isang diskarte. Medyo padaan na lang natin kaunti, baka tayo madinig na digong at makakuha ng idea. Isang diskarte strategy. Di umanon din yung ating kasalukuyang Pangulo na hindi niya po direkta na sinasabi na wag papasukin, na uhulihin. Hindi niya po direkta na sinasabi na talagang iuutos niya na magsilbi ng warrant of arrest at isilbi ang warrant of arrest kung sakaling lumabas ho ang warrant of arrest sa buwan ng July na galing sa ICC. Ang tanging sinasabi niya lang ay walang jurisdiction. Noon pa niya sinasabi, ba't nagbabatay ho tayo sa mga galawan na mainit, na nga po'y pinag-uusapan sa social media, isang taktika, isang strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at pag nandiyan na ang aktwal na warrant of arrest na galing sa ICC, ay sagalang po siya magsasabi na sige, arestuhin mo si Digong. At nang sa ganon, di umano, hindi makapag-prepare itong si Digong. Sapagkat kung ngayon pa lang ho, ay sasabihin ng ating Pangulo na papayagan niya ang ICC, ay baka ho ito, si Digong at ang kanyang mga kasama, ay kumuripas ng takbo, magbalot-balot na, at pumunta diyan sa bansang China at humingi ho ng proteksyon at nasa ganon ay hindi po ikulong ng ICC at masilbihan ng warrant of arrest. Yan po isang punto de vista, public opinion, na tayo ho ay may pinagbabasihan mga kaibigan. Kaya ang importanteng mahalaga po dito ay muli, mahalaga pong paalalahanan. Mahalaga po ang ginaganap na rally diyan po sa nga po'y harap ng Senado at nang sa ganun po ay muling paalalahanan ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at baka makalimutan na ang taong bayan ay talagang gustong-gusto. Dahil napaka-importante po ang pulso ng taong bayan. Kaya sa nangyayari pong ito, maging sa social media, at aktwal na nagpunta diyan sa rally sa harap po ng Senado na taga-suporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay gustong-gusto po ng nakakarami. Pera, itong taga-suporta ni Digong, yung mga ilang taga-Davao, ay gustong-gusto po na nakakarami na panahon na upang papasukin ng ICC, mag-serve ng warrant of arrest dito kay Digong kapag lumabas ang warrant of arrest at nang sa ganun po ikulong. Sabi nga ng iba sa kanilang mga speech, tatahimik ang ating bansang Pilipinas kapag pumasok po ang ICC, kapag sinilbihan ng warrant of arrest itong si Digong. Ang sabi nga nila ay tatahimik ang ating bansang Pilipinas, mga kaibigan. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At yan po muna ang latest update. Diyan no, sinasabi na papasukin ng ICC ang pinaglalaban na ginaganap sa rally. At siyempre, diyan po ay malakas ang panawagan sa Senado na hinahanap si Bato
Ay, alam ba to? Madami naghahanap sa'yo. Sinukot ko diyan sa harap ng Senate. Bakit ka nagtatago? Harapin mo. Kung ano ang argumento mo dito sa ikangapoy. Yung mga padali na basura, scripted, na sinitirin diyan sa Senado tungkol sa PDLEG. Harapin mo kung talagang tunay. At hindi ka magkabuhol-buhol sa iyong mga sinasabi, harapin mo. Yung mga nagrarally diyan sa Senado, pinuntahan ka na nga eh. Sinugod ka. Alam ko, hindi mo harapin yung bato. Dahil ang ikakatuwiran mo lang itong basura na katuwiran mo na butas ng pancher. O, si Boy Butas ka ngayon. Boy Butas ng Senado, gusto ko pong ipakilala sa inyo. Malaki po ang ulo, bilog ang ulo, ba't hindi ho pinapagana ang utak nitong Senador Bato. Si Boy Pancher at Butas kung tawagin. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Inaanyayan ko po kayo. Huwag po kayong matakot. May kalayaan po kayo para magbigay ng anumang public opinion. Muli po, maraming salamat. Isang like lang po sa video na ito. Palakpakan. Bye-bye.